Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mga Shroomies, ikalawang bahagi. Maligayang pagbabalik sa magandang lupain ng mga kabute. Mga munting namumuhay dito sa ating mundo. Sa loob ng kagubatan, kung saan tumutubo ang mga ito at iba pang uri. Pinagmamalaki nila ang mga ito at mga salamangka na ginagawa nila. At pati na rin ang makakapal at magaganda nilang buntot. Pero may isang kakaiba sa kanila, ang pinakamatalino sa kanila, na ipinanganak na walang buntot. Kamusta ka na, Chloe? Magandang umaga. Kumusta po, Tio Lifo? Dinala ko po ang mahika nyo. Nako, salamat, Chloe. Mababaliw na ako kakaisip kung paano ko pipintahan ang dingding ko ng kasimpula ng cherry tomato strawberry red. Oh, Chloe, yung paborito mong truffle mushroom cheese pie. Maraming salamat po, Tia Millie. Medyo naiba ang lasa. Mukha kasing tuyot ang kabuti ngayon. Hindi ko maintindihan. Talaga po, tingnan ko po. Ha? Ano yun? Sino ka? Nako, di ko akalaing makikita niya ako. Teka nga lang, kamusta? Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Kami ang mga soil crust. Ano? Pakiusap, payagan niyo kaming manatili rito. Pinalayas kami sa lupain namin ng walang awa. Ang napakasama. At nakakatakot. Ang mga seals. Wala na talaga kaming mapuntahan. Nagugutom na ang mga anak namin. Mawawala na lang kami ng gano'n na lang. Naku po! Pakiusap, dito na lang po kami. Magbabayad kami. Kahit na araw-araw pa. Kami nang bahala sa tanim nyo. At kami na magtatanim ng buto para sa inyo. Basta't utusan nyo lang kami. At gagawin namin ang lahat. Kahit ano pong iutos niyo sa amin. Sige na po, pakiusap. Sige na po. Pakiusap! 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 Nako, masyado tayong naging malupit noon kay Chloe dahil ang pinanganak siyang walang buntot. Hindi na natin gagawin ulit yon sa kanya. Pero tama siya. At sumang-ayon din doon ang ating konsihal. Oo, dito na lang sila. Hey, hindi ko po gusto ito, Ama. Kilalanin man lang po natin sila ng mabuti. At anong pakay nila? Nako, Chloe, anak. Nakokonsensya na mga kabuti sa mga maling pagtrato nila sa'yo. Kaya naman, hindi na ulit sila magtataboy ng kahit anong nilalang. At mukhang hindi naman nila tayo kayang saktan, hindi ba? At saka, pinatutunayan naman nila na nakakatulong sila. Nagukay sila sa taniman ni Millie ngayon. Bala kong sabihin sa kanila na hukayin din ang taniman natin bukas. Ina, paano po nakakatulong ang paghuhukay nila? Gumagamit naman po tayo ng mahika para mahukay ang taniman. Anak, alam mo bang may ilang oras ang paggawa ng mahika? Pagkuha ng mga sangkap, paghaluin ng mga ito at hintayin itong maging aktibo. Mas gusto kong gumawa ng cake kesa rito. Ina! Ayos lang yan, Chloe. Oo nga pala, nakapagpasya na ang konsehal sa ating lugar. Napapaisip si Chloe sa mga nilalang na yon. Matulungin nga sila. Pero mukhang sobra naman yata. Kamusta ka na, Chloe? Nagagamas ngayon sa taniman natin ng mga soil crust. Kaya naman, pahinga ako ngayon. Nakakatuwa, hindi ba? Oo nga, ginamas ng mga soil crust ang buong taniman ng isang araw lang. Hindi na namin kailangan pang magtrabaho dahil nandito ang mga soil crust.
May kung anong hindi tamang nangyayari sa kanila. Nagpa siyang mag-imbestiga si Pulowi. Ina, Ama, may pupuntahan lang po ako ng ilang araw. Saan naman, Chloe? May kailangan lang po akong alamin. Isasama ko po ang guru ko. Umalis si Pulowi kasama ang guru niya papunta sa lupain ng mga Silt. Kamusta? Ako si Pulowi. At siya ang aking guro, si Binibining Enfi. Makakabuti kami. Kamusta? Maligayang pagdating sa lupain namin. Anong may tutulong namin sa inyo? Kailangan namin ng impormasyon tungkol sa mga soil crust. Nako, ang mga purwisyong nilalang na yon, masasama sila at mga salot. Paano niyo po nasabi? Dumating sila rito sa amin noon. Humihingi ng tulong dahil pinalayas daw sila sa lugar nila ng walang awa, masama at nakakatakot na nilalang. Yun mismo ang sinabi nila sa amin. At nasa lupain niyo na pala ang mga soil crust na yun ngayon? Opo! Sige lang po, magkwento pa kayo. Pinayagan namin silang manatili rito dahil sa sobrang awa namin sa kanilang lahat. Nang umalis na sila, namalayan na lang namin na sira at tuyot na pala ang taniman namin. Kinakain ng mga yon ang sustansya ng lupa. Kahit anong mangyari, huwag niyo silang hahayaang makalapit sa mga taniman ninyo. Kaya pala sinabi nila na magtatrabaho sila sa taniman namin. Kaya rin pala ang bilis nilang magkalaykay, maghukay, maggamas, at magtanim. Hindi man lang namin napansin na wala na ang tanim namin at ang pagkatuyot ng aming lupa. Para nila kaming nalilinlang na hindi ko maipaliwanag. Paalisin niyo na sila agad sa inyong lugar. Natakot si Pulowi at ang kanyang guro. Dapat napatunayan po natin na tutuyo na ang lupa natin. Nangolekta ng mga kabute si Pulowi sa kanilang lugar at may ginawa siya rito. At natuklasan nga niya ang mismong inaakala niya. Kumusta po, Tio Lifu? Mukhang handa na po sa ulan ng lupa niyo ah. Ayos naman, Chloe. Oo, handa na ako dahil sa tulong ng mga soil crust. Naku, nandyan pala siya. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba, munting soil crust? Hi! Ayos naman! Teka, ano bang kinakain niyo? Hindi ko kasi kayo nakikitang magluto eh. Paalam sa inyo! Nakapagtataka naman? Bakit kaya hindi niya sinagot ang tanong ko? Siguro naman may isa sa atin na nakakaalam nun. Ganyan din ang tinanong ng anak ko sa soil crust kahapon. Pero kaagad lang din siyang umalis. Ano naman kung ganon? Napakalaki naman ang naitulong nila sa atin. Teka, talaga nga ba? Ano naman to? Mula sa taniman natin ang mga ito. Galing pa sa unang ani natin itong isa at ito namang pangalawa nung nakaraang linggo ito na ani. Mas sariwa pa yung mga naani natin nung nakaraang linggo. Ibig sabihin, nagkakaiba ang kalidad ng kabuti natin? At tingnan niyo yung lupa. Paano kaya nagkaganito? Ang mga ito! Ang mga soil crust. Kinakain nila ang sustansya ng lupa natin. Kinakain niyo ba ang mga sustansya ng lupa namin? Ay, kailangan kumain ng mga pamilya namin at pati na rin ng mga anak namin. Konting lupa lang naman po ang kailangan namin. At nagtatrabaho kami para lang makakain. Naguhukay kami, nagkakalaykay, nagkagamas at nagtatanim. Pagod na pagod kami. At sobrang alalang-alala na po kami. Dapat lang na kumain kami. Wala man lang ba talaga kayong
nararamdamang awa mga Shumis para sa amin kahit konti lang? Wala na po kaming iba pang mapupuntahan kundi rito lang. Nagugutom na ang mga anak namin. Baka di na namin kayanin ang sitwasyon namin. Paalam! Nakakaawa naman sila. Saan naman sila pupunta? Hindi sila nakakaawa! Manloloko sila! Bakit hindi nila sinabi na uubusin nila ang sustansya ng lupa natin hanggang sa matuyot? Anong gagawin natin kapag nangyari yun? Hindi na mahalaga ang mga yun. Basta, dito lang sila at huwag mo sasaktan ang mga munti naming soil crust. Pero Tama na. hindi na po tama ang nangyayari. Pinakita ko na sa kanila ang namamatay nating lupa at mga kabuti. Para bang may ginawang mahika ang mga soil crust. Teka, mahika nga. Ano po sa tingin nyo? Oo nga, no. May nasabi na rin na kagaya niya ng mga silts. Naalala mo? Mga manloloko sila. Pero paano? Hindi tayo naapektuhan nun. Di ba sinabi mo na kaya nila pinayagang manatili rito ang mga soil crust dahil nagsisi sila sa maling pagtrato sa'yo noon? Opo, at sobra ring naawa ang mga silts sa malungkot nilang kwento. Kaya naman, pinayagan din sila. Tama po! Ano mang emosyon, Pulowi, na nagiging sobra na halos hindi na tayo makapag-isip. Maging galit, pagkakamali, pagsiselos, kalungkutan, paghihinala, o kahit tiwala at pakikiramay, hindi yun ang katotohanan. At siguro may mahika nga ang mga soil crust na gamitin ito. Pero hindi ka naaapektuhan nun dahil hindi ka nabubulag sa emosyon. Katotohanan ang gusto mong malaman. Mukhang tama nga po kayo. Nagtulong sa paggawa ng mahika si Pulowi at ang guru niya. Kaya naman, Heto ang mahika ng luha nila. Kaya pala lagi silang umiiyak. Alam ko na po ang gagawin natin. nag-imbita si Pulowi para sa isang salo-salo. Nagtimpla siya ng mga inumin at pinatak ang lunas laban sa mahika ng mga soil crust. Pagkatapos nilang inumin ito, tinawag ni Pulowi ang mga ito. At gano'n na naman nga, nag-iyakan ulit sila. Wala na kaming mapupuntahan. Nagugutom na ang mga anak namin. Mawawala na lang kami ng gano'n na lang. Mukhang hindi na gumagana. Mga sinungaling kayo. Masyado niyo nang sinasamantala ang malasakit namin sa inyo. Paalam! Itataboy na namin ang bawat isa sa inyo rito. Palayo. Oo nga. Tama. Kaya naman, umalis na kayo rito. Saan naman po? Sa ibang lupain para manira ulit ng taniman? Ano nang gagawin natin? Bawal na silang manatili rito sa lupa. Una, hindi kayo makapag-isip dahil sa kasalanan at bulag na tiwala. Ngayon naman, hindi rin kayo makapag-isip dahil sa galit. Ayan na naman kayo. Mga nilalang din po sila, gaya nating lahat. Kailangan din nila ng makakain at tirahan. Alam ko na. Oh, dito na kayo. Paalam! May nilagay akong mahika para hindi sila makalampas dito. Dagdagan na lang natin ang lupa. Nang sa ganon, mamumuhay sila nang hindi nakakagulo sa atin. O sa iba. Chloe, tinulungan mo na naman kami. Maraming salamat. At nailigtas nga ni Pulowi, hindi lang ang mga shroomies at mga silts kundi ang mga soil crust din. Dahil sa hindi na niya hinayaan ang emosyon niya gaya ng galit, lungkot o simpansya na makontrol siya. At nagawa niyang isipin ang makakabuti para sa lahat ng mga shroomies, mga silts at pati na mga soil crust. At kaya naman kailangan nating maging balanse, huwag tayong magpadala sa emosyon upang makipag-isip ng tama.